Sa panahon ngayon, dapat matalino, dapat pinag-iisipan ang pinagkakagastusan. Huwag bili ng hindi kailangan. Think twice kung asset o liability ang inyong pinagkakaabalahan. Long-term dapat ang pamumuhunan, yung hindi mabubulok o mauubos. O mag-sunglasses na kayo at baka kayo ay masilaw sa ginto at diamonds na sinasabing sagot sa pagyaman. Be wise and wear your investment. Sino ba naman ang hindi na humaling sa pagsha-shopping? Sapatos, bags, damit, at kung ano-ano pa. Pati nga magagarang sasakyan, abay, kinaadikan na rin ng iba, di ba? Ang ilan, todo add to cart pa at maghapong abala sa pag-online shopping. Pero ang tanong, worth it ba? Batay sa pag-aaral, may dahilan bakit nagiging shopaholic ang isang tao. Paraan daw kasi ito ng ilan para matakasan at makalimutan ang nararanasang stress o depresyon. Pero kung hindi ito mapipigilan, mas mauuwi sa mas malaking problema ang adiksyon sa pagbili ng mga walang halaga. Si Faye ang halimbawa ng good type of shopaholic. Aminado si Faye, she really loves shopping. Ang idol nga daw niya ay si Marilyn Monroe dahil diamonds are a girl's best friend. Pero ang motto niya kasi ngayon, spend money wisely. Bata pa lang kasi siya'y alam na niya ang mga bagay na magiging asset o ito ay magiging sayang lang na binili sa malaking halaga. Paglilinaw ni Faye, no judgment naman siya sa mga shopaholic. So, mabuti hindi ka naman nalulung sa shopping. Meron din pong times, lalo na po nung nagnenegosyo, kumikita, na bumibili-bili po ng mga bagay na kagustuhan din naman po natin mga babae. As time goes by, kumbaga, na-realize din po na dapat ang mga pinagkakagastusan ay yung mga bagay na nag-a-appreciate in value. Kumbaga, investment po. I really used to work very hard. So parang yun yung reward ko sa sarili ko na lahat naman tayo iisipin, ay, we deserve this. Hindi naman daw siya nagmamalinis. Minsan din kasi siyang naging talamak sa pagsha-shopping. Naging outlet daw niya ito para mag-de-stress. Sa hirap ng kanyang trabaho dati, ang mindset niya, deserve niya ang maging masaya sa pamimili ng gusto niya. Pero hindi daw pala ito maganda. Kahit hindi kailangan, bibilihin kasi maganda sa mata or may isip mo na, gusto ko nito, gusto ko niyan. Without realizing na yung mga binibili na yon wouldn't really help you in the future. Ang mga binibili ko noon are bags and clothes and makeup. Yung mga gusto natin mga babae na hindi naman talaga mag-appreciate over time. Nurse by profession si Faye. Hindi nga lang niya ito na-practice dahil bumabalik-balik siya sa totoong gusto niya, ang pagnenegosyo. Hindi ko na tinuloy yung pagiging nurse ko. So, hindi ko na siya pinractice kasi ever since, ang gusto ko talaga is to have my own business. Impluwensya ng kanyang lola ng pagiging negosyante. Sa edad na 7 taong gulang, alam na noon ni Faye ang halaga ng mga bagay, lalo na ang jewelry o alahas. Lagi kasi siyang dinadala ng kanyang grandma sa pagmamay-ari nitong mga pawn shop. Palaging kumakaway sa kanyang mga mata ang kinang ng mga jewelry. Natanim tuloy sa kanyang isip na balang araw, magiging kasing kinang ng mga ginto at diamonds ang kanyang mararating sa buhay. So, Faye, bata ka pa lang, mahilig ka na talaga sa alahas? Yes po. Lahat naman ng batang babae, mahilig. Mahilig po. Namulat po ako because yung grandmother ko po ay may pawn shop po. Kaya, may pawn shop opo. siya. Bata Okay. pa lang po ako, dinadala niya po ako sa pawn shop. Pag nag-i-inventory, dumadalo sa mga branches, doon po niya pinapakita sa akin kung ano itong mga alahas na to. Sabi niya sa akin, ito yung gold yan, ito diamonds yan, ito rubies, emerald, sapphires. So doon talaga ako namulat sa kung ano itong mga bagay na to. Nang makapag-asawa, stick siya sa kanyang goal. There's no way but up. Ang pagod, puyat, hindi niya iniinda. Dugot pawis ang naging puhunan para sa negosyo nilang electrical company.
Maraming pinagdaanan na hirap yung pagninegosyo ng electrical supplies. Unang-una kasi, basically, it's a man's job. Kumbaga, pumupunta ako, nag-aalok ako from store to store, developer to developer, cold calls. Madalas hindi ka papansinin kasi hindi ka naman kilala. So, yung hard work talaga doon, ako mismo yung nagmamarket ng product. Pumupunta ako store to store, developer to developer by myself, and mag-aalok ako isa-isa sa mga developers na yun. Pag kasi may negosyo ka, walang oras ng trabaho. Anytime is work time. I would answer to clients from 5 a.m. to 12 a.m. para, kumbaga, makakuha ng orders. Hanggang 2020, kasabay ng pagtama ng pandemya, nawala ang kinang ng kabuhayan ni Faye. Tuloy pa rin kasi noon ang pagpapasweldo niya sa mga trabahante kahit lockdown na. Hindi niya inabandona ang mga tao sa gitna ng pagsubok. So kailan mo naisip na magtayo talaga ng sarili mong negosyo? Iba po kasi yung business namin before. But during the pandemic po, yung previous business namin, nagkaroon po ng problem. Hindi po kami nabayaran ng mga ibang supplier namin. Pero kasi marami po kaming kailangan tulungan ng mga tao namin. So mahirap yun during the pandemic kasi tigil yung mga orders, tigil ang construction. But since yung mga empleyado namin, naging family na din namin, we really have to support them in whatever way we can. Imbis mawala ng pag-asa, humanap ng paraan si Faye para may pagkakitaan pa rin. Dito niya naalala ang negosyo ng kanyang lola na kanya na ring minana. Welcome mga madam! Andito po tayo. Pinasok niya ang pagla-live selling online ng mga alahas. Araw-araw tsinaga ni Faye ang paglalako ng ginto at diamond para kumita at makabenta. Sa gitna ng krisis na nangyayari sa buong mundo noon, buong tapang nagpaka-ina at asawa si Faye. Pero tila sinusubok talaga siya ng kapalaran. Matinding dagok kasi ang nangyari sa anak ni Faye. Na-diagnose ito na may sakit na lupus, isang uri ng autoimmune disease. Sabay nang naging problema daw ninyo dati ay yung problema din sa pagkakasakit ng iyong anak. Yes po. Ano nangyari sa kanya? Sabay po yun during the pandemic. Nagkakasakit po siya lagi. Patuloy po kaming tinatry po namin siyang i-diagnose, and then yun nga po, nalaman po namin na lupus po yung sakit niya. That is also during the pandemic. So parang double na dagok Ilang taon siya? 7 years old po siya when she was diagnosed. Okay. Walang patid ang gamutan ng kanyang anak. Madalas pang itanong ng bata kung normal pa ba ang mga nangyayari sa kanya o siya ay malala na. Sa mga tanong na iyon, walang ibang choice si Faye kung hindi maging matatag para sa kanyang unika iha. Alam ni Faye, walang imposible sa pagmamahal ng isang ina. So, very close kami ng daughter ko. Very hands-on ako sa kanya. Ako talaga nagdadala sa kanya to her check-up, talagang araw-araw magkasama kami. So kahit nagtatrabaho ako, palagi ko pa rin siyang kasama. Kumbaga ganun yung bonding namin. And we're really, really close to each other. Mahirap sa pakiramdam ng isang nanay, yung makita mo yung anak mo na may sakit pero wala ka magawa. And I would pray na ibigay na lang sa akin instead of her. Feeling ko yan ang magiging prayer ng kahit sinong mom who has a sick child. Ang pagla-live selling ng mga alahas ang naging outlet ng mag-ina para makatakas kahit papaano sa dilim ng kanilang sitwasyon pagdating sa kalusugan. Hanggang namana ng kanyang anak ang hilig din sa pagdidisenyo ng alahas. So ang ibig mong sabihin yung anak mo noong siya ay may sakit, nagde-design siya ng jewelry? Meron po, nag-sketch po siya ng jewelry na sabi niya, Mommy, Daddy, gusto ko to. So, dinrawing po niya yun, and then pinagawa po namin into her necklace. Ang cute naman ng design. Cute! Siya po ang nag-draw, nag-sketch, and then we made it into her jewelry. That's so cute. A star, heart, and moon. Opo, and Ay, rubies, gumagalaw. citrine. Oo nga. Opo. Ang galing naman, ano? Sa sari-saring accessories na tunay na gold at tunay na diamond,
Nakilala si Faye. Gusto raw kasi niya ituro sa mga Pilipino ang pagbili ng mga alahas dahil ang perang pinaghirapan ay hindi masasayang. Ito'y tinatawag na asset na tumataas ang halaga habang naglalaon. Magandang pamumuhunan dahil hindi nauubos, hindi nabubulok, pwede mong dalhin kahit saan at lalong tumataas ang presyo habang tumatagal. Good morning and welcome to the Dainty Queen PH, your number one Mula source live of Oxy selling, Diamond. naitayo niya ang The Dainty Queen. Dito makikita ang mga rare pieces ng mga mamahaling bato at magandang klase ng ginto sa resonable at murang halaga. Lahat ay pwedeng mabili dito mula sa kwintas, bracelet, singsing, hikaw, anklet at kung ano-ano pa. Across the day. Para sa mga VIP clients, welcome ang lahat sa kanilang The Dainty Queen VIP room. Welcome to the private room by the Dainty Queen. Here, we curate pieces according to our clients' needs. Huwag daw mangamba dahil legit na ginto at bato ang kanilang inaalok. May in-house platero sila at may diamond tester pa. So sa dinami-dami ng mga diamond testers in the market today, we are only using the GIA ID100 kasi ito talagang zero error. This is the standard for diamond testing. This is the best tester in the market. And we use this to ensure na talagang authentic ang diamonds na maibebenta ng The Dainty Queen. So for example, we have here a moissanite stone. So in any other tester, this will pass as a diamond, but the GIA will never pass this as a natural diamond. May mga items sa tulad nitong solitaire rose gold ring na mabibili sa presyong 40,000 pesos. Pero sa kanila, 12,000 pesos lang. May Hong Kong setting illusion ring na 35,000 ang original price, pero makukuha lang sa kanila ng 12,000. Halos karamihan, 50% off nilang ibinibigay. Bagsak presyo daw, pero siguradong tunay. So bakit sa palagay mo, diamonds at saka gold ang pinakamatibay na investment ngayon para sa tao? Miss Kay, kasi po, gold po and diamonds, sabi nga po nila, it's forever. So kung ano man po ang mangyari sa, kumbaga, sa mundo, gold and diamonds will still remain valuable. Kumbaga, it stores value and over time, tumataas po siya talaga. Oo, tsaka kahit sa kapagpunta kung may sunog, no, makukuha Yes po, mo kaagad. opo, yes Hindi po. ba? It's inflation-proof and then hindi po siya, kumbaga, it will be forever gold and diamonds. Kumbaga, kahit anong form po niya, it's still gold and diamonds. And tradable. Yes po. Estable na ang kabuhayan ni Faye sa ngayon dahil yan sa pag-invest sa mga alahas. Isang community na rin ang nabuo ni Faye at ng kanyang asawa sa negosyong ito. Pero patuloy pa rin si Faye na makikita sa online na nagbebenta pa rin. Nangihikayat sa lahat ng Pinoy na maging wais sa pagbili ng kinahuhumalingan. Kasi dito sa The Dainty Queen, yung mga makukuha niyo dito are really almost brand new pieces. Tapos, below retail value yung price niya. Sa panahon ngayon na hindi na sigurado ang lahat, secured ang buhay sa nakatabing alahas. Sa oras ng kagipitan, ang pamumuhunan sa alahas ang pwedeng magligtas dahil makakasiguro sa life kung may gold at diamonds kayong hawak. Sabi nga ni Faye, It's time to wear your investment.